good evening pa sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-105 day na ating sharing ng devotion video. And thanks guys, it's Friday again. Ay napakabilis ng panahon at binabagtas na naman natin ang kalahating taon ng taong 2024, di ba? Dahil June na ngayon, so ilang months na lang at magde-December na naman, di ba? Ang pinaka-aabangan ng bawat isa ang nalalapit na Kapaskuhan or ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus. But bago yan, muna natin kalimutan na manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon sa bawat araw na tayo ay may hininga at pinagkakalooban niya ng buhay at lakas para ating mapagtagumpayan ng mga dapat natin gawin. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ka, Panginoon, sa inyong lahat ng napakagandang gawa sa aming Panginoon at sa buong mundo, Panginoon, at buong paligid, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sa aming pagbubulay-bulay ng inyong mga salita na ito, Panginoon, ay kayo ang laging mataas at mapapurihan, Panginoon, at maisip ng bawat isa, Panginoon, ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, na kung saan, Panginoon, inialay niya ang kanyang buhay na napakahalaga para sa inyo, Panginoon, para sa katubusan ng kasalanan naming lahat, Panginoon, na hindi nakaabot sa inyong kaluwalhatian, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na pasalamatan ng bawat isa, Panginoon, kayo, lalong higit sa lahat ng mga nakakamit namin, Panginoon. Ito man ay pagpapala, ito man ay mga pagsubok, Panginoon. Gaya na lamang, Panginoon, ang aking idinadalangin, Panginoon, sa inyo at nilalapit, Panginoon, ang asawa ni Lola Duca, Panginoon, na si Kuya Bong, Panginoon, na nasa ICU, Panginoon, at siya ay comatose, Panginoon. We pray, Lord God, na anuman ang mga nararanasan ni Kuya Bong, Panginoon, by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, Panginoon, siya ay gagaling, Panginoon. Hayaan niyo na si Kuya Bong, Panginoon, ay magising na, Panginoon, mula sa kanyang pagiging comatose, Panginoon, at masayang makakasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, bigyan niyo po ng kaaliwan, Panginoon, ng aking sister-in-law, Panginoon, sa pagpanaw ng kanyang ina, Panginoon, si Jessa, Panginoon, ang kanyang nanay na si Ate Mayet, Panginoon, na kung saan ay biglaan, Panginoon, ang naging pagpanaw nito, Panginoon, dito sa mundo, Panginoon. Pero sabi nga, Panginoon, na kayo ang nakakaalam kung kailan niyo ibibigay ang buhay namin, Panginoon, at kung kailan niyo ito babawiin o kukunin na, Panginoon, at kailangan ng magbalik sa inyo, Panginoon. Nawa ay maging maayos ang kanyang paglalakbay, Panginoon, patungo sa inyong kaharian, Panginoon. At alam po ninyo, Panginoon, ang kanyang mabuting mga nagawa habang siya ay nabubuhay dito sa mundo, Panginoon. At ipinapakita lang po, Panginoon, sa amin na ang buhay namin dito ay napakaigsi lamang, Panginoon. Mabuhay man kami ng higit 100 taon, Panginoon, ngunit ito ay kulang pa, Panginoon, upang ialay sa inyo, Panginoon. Kaya marapat lamang, Panginoon, na sa bawat araw na aming buhay, Panginoon, ay ialay namin ito para mapapurihan ka, para mapasaya ka, Panginoon, at makatulong sa aming kapwa sa iba't ibang pamamaraan, Panginoon. Salamat din po sa pagsama ng banal na Espiritu sa amin, Panginoon, na siyang nagko-convict lagi sa amin, Panginoon, kung ano ang mga dapat namin gawin na naayon sa inyong kalooban at hindi sindi ng aming pansariling kagustuhan o kalooban, Panginoon. Maghari ka sa puso at buhay ng bawat isa, Panginoon, at hindi lamang nila ito mapapakinggan, Panginoon, bagkus, Panginoon, ay magkakaroon ito ng rema sa kanilang puso at isip, Panginoon, nang sa gayon ay may apply namin sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kayo ang manatiling nakaloklok sa pinakamataas, Panginoon, at kami ay mananatiling nasa pinakamababa, Panginoon, upang tungtungan ng inyong kaluwalhatian at kabanalan, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa, Lucas 19:27. Tungkol naman sa mga kaaway kong ayaw na ako'y maghari sa kanila, dalhin ninyo sila rito at patayin sa harap ko. Message, dito naman ay sinasabi ng mga kaaway daw ng hari na iyon o maaaring ni Jesus na ayaw si Jesus na ayaw siyang maghari sa kanila. Kaya pinapadala niya ang mga ito sa kanya at patayin daw ang mga iyon sa harap niya. Application, kung matatakotin at mabilis masaktan ang damdamin ang makakabasa nito, siguradong matatakot sila sa Diyos. Pero ang tinutukoy dito na kaaway ng Diyos ay si Satanas at ang mga kampon nito.
at matagal na silang natalo nang maipako si Jesus sa krus upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Subalit narito pa sila sa paligid dahil hindi naman sila makakapanukso o makakapandaya sa mga nasa impyerno, dahil kampon at kakampinan nila ang mga naroroon na habang buhay maghihirap sa apoy na hindi nauubos. Dahil hindi rin sila makakapunta sa kaharian ng Diyos dahil may malaki at malalim na bangin na naghihiwalay sa dalawang lugar. Kaya nga, ang buhay na isinasabuhay natin dito sa mundo ang magdedetermina kung sa kaharian ka ba ng Diyos mapupunta o sa kaharian ni Satanas. Mag-isip mabuti at piliin ang tamang landas o daan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, yun na nga, di ba? Kagaya ng ginagawang example dito, syempre, ang ating Panginoon na habang tayo ay nabubuhay, may hininga, may lakas, at nagagamit pa natin ang mga senses natin, ang Panginoon ay libreng pinagkakaloob sa atin ang kaligtasan. Ngayon, nasa sa iyong desisyon. Kung halimbawa, may nangaral sa iyo, may napakinggan ka ng ganitong video or ibang mga preaching ng ibang mga pastor o mga nangangaral, napakinggan mo ito at nagkaroon ng impact sa iyong puso at sa iyong isip. Ngunit, ikaw ang magdedesisyon kung tatanggapin mo ba o hindi. At syempre, di ba, kapag hindi ka kakampi ng ating Panginoon, ay syempre, ang kakampi mo ay ang kanyang kalaban, which is si Satanas, di ba? Na si Satanas nga, dahil sa kanyang pagkainggit sa ating Panginoong Diyos, ay hinangad niya na maging katulad o kapantay ng Diyos. Pero, sabi nga, walang makakapantay sa ating Panginoong Diyos dahil ang lahat ng bagay ay nalika sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos at yun ay inialay niya para sa ating Panginoong Hesus para tayo mabuhay ng walang hanggan. Sa mga hindi nakakaalam, ang 20 puno sa Garden of Eden ay yung punong ipinagbabawal na kaalaman ng tama at mali, at yung isa ay ang puno ng buhay na walang hanggan. At yun po ay nirepresenta ng ating Panginoong Hesus. Subalit ang tao sa kanyang pagkakamali o pagkakasala ang napili or naroon din si Satanas na nanukso sa pamamagitan ng anyong ahas na tinukso ang tao at tinignan kung ang tao ba ay may pagpipigil sa sarili or talagang sumusunod sa ating Panginoong Diyos. Pero doon natin makikita na sinunod ng tao ang sarili niyang kagustuhan, kaya kung ano yung bawal, yun yung kanyang ginawa, di ba? Imbis na ang makain niya ay ang puno na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang kinain ay ang puno na kaalaman ng tama at mali. Kaya mostly ang tao magdidesisyon kung tama ba itong gagawin ko o hindi, di ba? So minsan nagtatalo yan sa isip natin, pero sabi nga, ang kalooban ng Diyos ay kung ano ang mabuti, kung ano ang tama. Minsan ang kagustuhan natin naglilid sa atin sa kapahamakan. Pero lagi nating tandaan, ang kalooban ng Diyos ay naglilid sa atin para sa kabutihan at sa buhay na walang hanggan. Minsan lang, matitigas ang ulo nating mga tao at sinusunod natin ang gusto natin. At kapag napahamak na tayo, sasabihin natin at sisisihin natin na ang Diyos ang may kasalanan. Pero kung iyong aanilasahin sa iyong sarili, ikaw naman talaga ang may kasalanan kung bakit ka nagkaganon. Dahil ikaw ang nagdesisyon di ba? Hindi mo kinakinggan yung sinabi sa iyo na maging desisyon ng ating Panginoong Diyos. Kasi nga, ikaw ay sumalalay or nanangan sa sarili mong kagustuhan at desisyon. So, ayun, di ba? So, nakalagay din yan sa verses ng Bible na kung saan, ayun nga, sa Lucas din yan, na merong dalawang namatay, yung kagaya nga sinasabi sa si Lazaro, na kung saan siya ay napunta sa kaharian ng ating Panginoong Diyos, at yung isang mayaman, napunta naman siya sa impyerno, na kung saan, di ba, ang dalawang option ng bawat isa sa atin kaya tayo nabubuhay dito sa mundo, gusto mo bang mapunta sa kaharian ng Diyos o mapunta sa kaharian ni Satanas, di ba? So, yun ang pipiliin natin. Kaya nga, bawat magiging desisyon mo or mga gagawin mo, lagi mong iisipin, nakalulugod ba to sa paningin ng ating Panginoong Diyos? Kalooban ba to ng ating Panginoong Diyos? Kasi kung hindi siya nagbubunga ng kabutihan o pagmamahal, pagpapatawad, kapayapaan, ibig sabihin, hindi yun ang kalooban ng ating Panginoong Diyos. Dahil sabi nga,
ang Panginoong Diyos kapag nagbibigay ng mga bagay, ito ay magaan, ito ay nagdudulot ng kapayapaan, ng sigla, ng lakas, di ba? Pero pag sa tingin mo ay kabaliktaran ng mga magagandang bagay, yung kalalabasan nung pinipili mong desisyon, aba, mag-isip-isip ka na dahil malamang hindi yan mula sa Diyos, di ba? So, yun, ang mga demonyo, hindi na sila makakapandaya sa impyerno dahil puro mga nadaya na nila yun napunta sa impyerno, di ba? Kaya ang main ginagalaan pa nila ay dito sa mundo kasi nga nabubuhay pa tayong tao. Pero kung tayo ay nasa kaharian na ng ating Panginoong Diyos, we are in the spirit na. So wala nang makakaagaw sa atin sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Pero ang battlefield, ayan, ang digmaan ay narito pa sa mundo habang tayo ay nabubuhay. Kaya nga ang laging sinasabi sa atin ng ating Panginoong Diyos sa Joshua 1:9 ay be strong and courageous. At dapat panatiliin natin na matibay, nag-aalab, at yung relasyon natin sa ating Panginoong Diyos ay intact. Yung kumbaga kahit anumang pagdaanan mo, mawalan ka man ang lahat ng mga bagay dito sa mundo, mananatili ka pa rin na nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Diba? Hindi yung nagpapasalamat ka lang sa Panginoon kapag ka mabubuti, magaganda, may mga pagpapala, may mga blessings, marami kang pera, marami kang yung hindi mo na maiisip ang ating Panginoong Diyos na pasalamatan. Pero once na may problema ka, diba, doon mo tatawagin ng ating Panginoong Diyos kahit ano pa man ang relihiyon o paniniwala mo, 'di ba? At kung naniniwala ka syempre na merong Diyos, pero maniwala ka man o hindi, meron talagang Diyos dahil yan ang hindi kayang ipaliwanag ng lahat na ang tao at lahat ng ito sa mundo, merong creator or merong maker nito or merong may gumawa, 'di ba? Yung mga naiimbento ng tao, dala lang yan ng kanilang karunungan na ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Pero ang tunay na pagpapala, kapayapaan, pag-ibig, pagpapatawad, at tayo na mga nalika dito sa mundo ay meron talagang gumawa sa atin at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya nararapat na ibalik natin sa Kanya ang pasasalamat at papuri dahil karapat dapat siya, di ba? So, nawa ay hindi po tayo maging kalaban ng ating Panginoong Diyos, ngunit tayo ay maging kakampi ng ating Panginoong Diyos at laging magpasakop sa Kanyang kalooban upang ang ating mga magawa ay ikinalulugod ng ating Panginoong Diyos. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa karagdagang karunungan na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ang aming maipahayag, Panginoon, ay tunay na katotohanan lamang na nagmumula sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa lahat ng mga kasagutang pinansyal na mga problema, Panginoon, mga sakit, Panginoon, through physical man, Panginoon, or emotional and spiritual namin, Panginoon, ay kayo po ang alam naming nagpapagaling, Panginoon. Kaya din po, Panginoon, ang aming social o pakikisalamuha, Panginoon, sa aming kapwa ay nawa, Panginoon, ay maging matibasay at maayos at may gabay ninyo, Panginoon. At alam po namin na all our prayer are yes and amen in Christ Jesus, Panginoon. At ito ay hindi nyo nilalagyan ng sorrow, Panginoon, bagkus ito ay magdudulot ng sobrang kaligayahan at pagpapasalamat namin lalong higit sa inyo, Panginoon. At lagi po naming tatandaan na hindi lamang sa mga pagkakataon, Panginoon, na masaya at puro pagpapala o magagandang bagay ang nangyayari sa amin kami magpasalamat sa inyo, Panginoon. Ngunit sa bawat araw na kami binibigyan niyo ng buhay, lakas, Panginoon, at ano man ang aming mga pangangailangan ay binibigay ninyo, Panginoon. Kayo po ang siyang laging maghari at mapapurihan namin, Panginoon. At nawa ang bawat mga ginagawa, sinasabi namin at iniisip, Panginoon, ay nakalulugod sa inyo at ayon sa inyong kalooban. We honor you, we glorify you, and we love you, Lord. This is all we pray. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.